Nandito po kami ngayon mga ka-farm sa Barangay Yaganak, Calawag, Quezon. May binisita po ako ritong property na may kabuang sukat po na 5 hectares. Pero ang ibinebenta po ng seller, ayon po kay Kagawad J, ay 4 hectares lang po mga ka-farm. Mag-iiwan po ng 1 hektarya. Bali ang nasa title po ay 5 has. Ang iiwan po ay 1 hectare mga ka-farm. Ito pong mga property nito mga ka-farm ay may lakad lang po na wala pa pong 1 minuto. Bali almost kulang-kulang 50 meters lang po mula po doon sa barangay. Then medyo ano nang po ng bahagya at property na. Ang description po ng property mga ka-farm ay downhill. Bali ito po, ang property po ay may mga matatagpuan po ditong mga fruit bearing gaya po ng guyabano, dalandan, bayabas, langka at star apple. Ayan po. Then ang hardwood naman po mga ka-farm ay mahogany, antipolo, and then saka po yung tibig at ilang-ilang. Ito po mga ka-farm, kung mapapansin nyo po, ito po yung isang malaking puno ng yung star apple dito sa baba. Bali dalawa po pala magkatabi. Bali ayon po kay Kagawad J, ito po ang source po ng tubig dito ay galing po sa ilog. Running water po siya. Then according din po sa kanya, ito pong property ay malapit po sa Yaganak Falls na isang tourist spot po dito sa Calawag, Quezon. Na meron pa rin pong mga ongoing po na mga dinedevelop po dyan na tourist spot. Gaya po yung may mga running water nga po. Then ginagawa po nila ng mga pool. Kaya ito pong property, malapit na malapit din po sa tourist spot. Pagpasok po doon sa may pinaka-national highway sa aking puntansya, meron po itong kabuang travel time na almost 20 minutes po. And then meron din po itong travel time mula po sa Calawag, Quezon na almost 40 minutes po bago po kayo makarating dito sa area. Kaya kung mabibili niyo po itong nasabing property at kayo po ay mamamalengke, ayun po ang bali pinaka travel time nyo po pag pupunta po kayo sa pinaka town proper po ng Calawag. Bali ayun din po kay Kagawad J, ito pong property ay may harvest po na 3 tons every 2 months po. Bali kabuo daw po itong na-harvest po dito na nyug, ayon po sa kanya. And then ito pong property ay medyo downhill nga po, hindi po namin magawang magalugad dahil hindi niya rin po masyadong tong area. Dahil yung pong magga-guide po sana sa amin ay medyo nalibang daw po kagabi. Kaya yun po, kami lang pong dalawa ni Kagawad J po ang bumaba dito sa property. Ayan po mga ka-farm, kung inyo mapapansin, medyo lang po ng bahagya itong property dahil walang nangangalaga. Saka panay-panay na rin po yung pag-uulan. Kaya medyo masukal lang po ng bahagya mga ka-farm. Pero kung ito po ay malilinisan, na mabibili nyo po ito at mapapalinisan, ay lalabas po yung natatanging ganda po nitong nasabing property. Dahil ayon po sa aking natatanaw, may lang po ng bahagya itong area dahil nga po panay ang ulan. Kung inyo po itong i-develop, ayan po, meron daw pong portion doon sa gawing ibaba na pwede pong paliguan. Kaya po mga ka-farm, sa mga gusto pong mag-inquire about po dito sa nasabing property, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po para sa mga dagdag katanungan na nais nyo pong malaman about po dito sa nasabing property mga ka-farm. Po mga ka-farm, may nakatanim po ditong abaka. Isang uri po ng saging na ginagawa pong po yung katawan. Baka po mga ka-farm, dito po kanyo po matatanaw, ayan po siya. May mga ilan po puno rito sa aking kinatatayuan na puno po ng abaka. May sa tansya ko po, may mga kulang-kulang 10 puno po ito. Hindi lang po natin pa magawang galugarin yung area dahil ayan po mga ka-farm, ito po aming nilalakaran. Kung mapapansin nyo po ay hawan. Nalinis po ito kaya maalwan pong bumaba at umakyat. Bali hindi po madulas yung area. Bali may mga bato po na na aming tinutungtungan kaya maalwan po na mag-akyat panaog. Hindi po kagaya ng ibang
na aming nabisitang property na kapag ka umuulan ay pag gumulong po kayo mula doon sa taas, sa baba na kayo pupulutin. Kaya farm, kung mapapansin nyo po yung mga pinagbunutan ng nyog na katunayan po na nakakapag-harvest po sila rito sa area. Ayan po, kalat-kalat po yan mga ka-farm. Marami pa pong nakukuhang kabuo dito. Ayan po, kung mapapansin nyo po, ayan po yung puno ng mahogany. At saka ano po pala to, kalumpit, itong isa. Kalumpit. Ito po ang mahogany. Ito naman po ang puno ng nyog-nyogan. Yan, ito naman po yung antipolo. Ayan po mga ka-farm. Marami pa rin po itong puno ng mahogany na maliliit pa dito sa area. Ayun po mga ka-farm, natatanaw po ako doon isang malaking puno ng santol sa area po na yon. Kami po bali ay paakyat, galing po kami sa baba. Doon po ako nagsimulang mag-video kanina. Kaya hanggang doon po sa taas, ipapakita ko po sa inyo yung aming dinaanan. Pero malapit na po kami mga ka-farm sa pinakataas ng property. Ayan po siya. Ito po, may puno po rito ng mangga mga ka-farm sa area na to. Ayan. Yan po mapapansin. Ito po yung pinaka-portion na plot mga ka-farm na ayon po kay Kuya Jay, na nagiging hangganan po ng property ay yan pong mga puno na yan ng mahogany. Ayan po mga ka-farm. Ayan po siya. Bali ito Kuya Jay, sako pa po yung gandun. Ayan, bali. Ang description po nitong property ay square pababa. Ayan po, ito po yung portion na plot na ideal po dito magtayo ng rest house. Then makita nyo po, overlooking po ang property mga ka-farm. Ayan po, dyan po kami nang galing sa gawing ibaba na yan. Ayan. Bali hanggang doon pa po yan mga ka-farm dahil malaki-laki rin po itong pong 4 hectares. Po mga ka-farm ang pinaka-plot na area na pahaba. Ito po ang yung taas ng property. Ayan po. Ayan po mga ka-farm, makikita nyo po yung mga pinagbalatan. Ayan po. Ayan, ito po yung pinaka ano po ng property, pinakapusod. Ayan po siya mga ka-farm. Sa gawi-gawi pa po to no kuya. Yan ho, hanggang doon pa po sa dulo. Ito po yung portion ng mga antipolo. Sa area po na to, meron pong puno ng kawayan. Ayan po, dito sa side na to. Kaya kung kayo po ay magnanais na magtayo po ng kubo dito sa area, ayan po, dito po, pwede na po kayong kumuha ng kawayan na magagamit nyo po siya na para may mapagpahingahan na po kayo dito sa area mga ka-farm. Mga ka-farm, ito pong tawid na hardwood na to ay white lawaan po siya mga ka-farm. Ayan po ayan po yung nasa pagitan niya. Ito naman po yung may mga puno ng mangga rito sa area. Meron lang po rito nag-alaga ng baboy, yung residente po na malapit po dito sa area. Dito po sa property. Nakikitali lang po. Ayan po siya mga ka-farm. Ayan po yung nasabing kulungan. Then ayan po yung mga pinagbalatan niya. Ayan, lapit lang po ako ng bahagya dito sa gawing kanan ko. Doon po kami nang galing sa kaliwa. Ayan. Kung inyo po mapapansin, ayan po, may malaki pong puno na. Kasama pa to kagawad? Sa itong langka na to. Ayan po mga ka-farm, ayan po kay Kagawad Jay. Dito na po nagtatapos yung nasabing hangganan ng property.
Ito pong masukal na to. Dahil nga po walang mga nag-aasikaso. Kaya ma-identify nyo po kagad na sakop po siya ng property mga ka-farm. Sa gawing maliwanag po doon, kung inyo pong natatanaw, yan. Iba na po yung nagmamay-ari niyan sa area. Mga ka-farm, dyan po nagsisimula yung property. Yan po, ito pong isang puno na to. Saka kung matatanaw nyo po, yan po may diretsyo ng nyug na yan. Ayan po siya, papunta po doon sa baba. And then ito po ang pinaka-anohan niya, tapatan ng nyug. Ayan po yung pinaka-start po ng property mga ka-farm. Papunta po doon sa pinuntahan namin kanina. Bali, ano po to? Ano po siya? Square. Ayan po, may mga tapatan po ng nyug. Ayan po yung pinaka-ano po ng property. Boundary mga ka-farm. Ito po mga ka-farm yung pinaka dinaanan namin kanina. Bali, ito po yung pinaka 50 meters po na lakad. Then ayon naman po kay Kuya Jay, kung niya po itong mabibiling property na to, ay may nakalaan po itong right of way na nasa humigit kumulang po na 50 meters. Hindi lang po namin matukoy sa inyo kung saan pong banda kukuha po ng right of way dahil wala nga po yung pinaka-guide namin. Pero ayon po sa kanya na itanong niya na po sa pinaka-seller, ay magkakaroon po ito ng right of way papasok po sa property mga ka-farm. Kaya wala pong problema po sa magiging right of way niya. Yan po bali mga ka-farm yung pinaka-barangay road. Mapapansin niyo po, ayan po yung motor namin. Yung pong pinaka-service namin, ayan. Ito pong property mga ka-farm ay marami na pong kabahayan. Then ayon din po kay Kagawad, ang mga nakatira po rito karamihan po ay mga government employee po. Kaya po ng mga ex-military at ex-police po mga ka-farm. Kaya wala na po kayong iintindihin po or alalahanin about po sa peace and order dito sa area. Dahil ayon po sa akin ding ilang buwan na nandito sa Quezon, lahat po ng aking pinuntahan ay peaceful na po mga ka-farm. Wala na po yung alalahanin nyo na baka po magulo at baka po may mga pogi pa dito sa area. Wala na po mga ka-farm. Peaceful na po ang Quezon Province. Kaya sa mga gusto po mag-invest, ito na po ang ano nyo na mag-invest po dito sa Quezon dahil malapit na pong maging totally develop po ang Quezon Province mga ka-farm. Kung nyo po papansin, lahat po ng mga video na amin dinadaanan, meron na po siyang mga malalaking kalsada at diversion road and then farm to market road po mga ka-farm. Kaya ideal na pong mag-invest po dito sa Quezon habang mura po yung mga nasabing property. Yun lamang po mga ka-farm. Maraming salamat po at isang maligayang araw po sa ating muli. At patnubayan po kami sa araw-araw na pagbablog at sa mga property po na aming pinupuntahan. Maraming salamat po mga ka-farm. God bless us all po sa ating lahat. Ito po mga ka-farm, ang isa sa mga tinatayo po ritong pool resort. Ayan po, meron po ritong running water po siya mga ka-farm. Natural spring. Ayan po, okay nyo po mapapansin, running water po siya. At unti-unti na po dinedevelop tong area. Bali ito po ay katabing-katabi po ng property na aming pinuntahan. Kaya balang araw po magiging develop po tong area at magiging isang tourist spot. Kaya ideal pong i-develop yung property na inyong bibilin, yung aming pinuntahan pong property mga ka-farm. Ayon po kay Kuya na aming napagtanungan, sa kabila daw po nito yung Dianac Falls mga ka-farm. Ito po yung pinaka-barangay road niya na cemented. May mga portion po rito na rough road pa pero ongoing na po yung pagko-construct mga kababayan. Kaya mga balang araw po magiging police concrete na po itong barangay road. Ayan lamang po mga ka-farm. Maraming salamat po. Them